Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat mga kapatid. Narito na naman po ako para i-share sa inyo yung aking devotion ngayong umagang ito. Pero manalangin po muna tayo. Hingi muna tayo ng guidance, ng protection, ng wisdom sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Aming Ama sa Langit, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Ama, salamat. Ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman ng isang pagkakataon sa aming buhay para magawa yung mga dapat namin gawin, Lord, lalong-lalo na itong gawain na to, Lord. At binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga salita, O Diyos. Ama, muli mo po kaming samahan, tubuan at gabayan, Lord, para maging maayos at lubusan namin maintindihan ang iyong sasabihin ngayong umagang ito. Buksan mo po yung aming puso't isipan, Lord, upang ito'y may sa buhay ng bawat isa, lalo-lalo na po ako. Samahan mo po ulit ako, gabayan, turuan, Lord God, upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Banal na Espiritu, dahil sinamahan mo na naman po. Kaya magtatagumpay na naman po ang aming gawain nito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Lord. Salamat po. Hindi, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Ayan, isang pinagpalang umaga po muli mga kapatid. Bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pa i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking i-share sa inyo ay dito po sa Mateo chapter 26. Ulitin ko lang po, Mateo chapter 26. At dito po ako dinala ng aking devotion dito po sa verse 6 hanggang 13. Verse 6 hanggang verse 13 po. At ito po ay may pamagat dito na binuhusan ng pabango si Jesus. Mag-umpisa na po tayo. Sabi po sa verse 6, noong nasa Betania si Jesus, sa bahay ni Simon na ketongin, lumapit sa kanya ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ibinuhos ito sa ulo ni Jesus habang siya'y nakaupo sa may hapag. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Bakit inaksaya ang pabango? Tanong nila. Naipagbilisan na iyon sa malaking halaga at naipamigay sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Sabi sa verse 10, alam ni Jesus ang iniisip nila, kaya't sinabi niya, bakit ninyo ginugulo ang babaeng ito? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin, sapagkat palagi ninyong makakasama ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo makakasama palagi. Verse 13, tandaan ninyo, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-alala sa akin. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito mga kapatid, pinakita kagad at alam ko na naintindihan nyo kagad yung aking binasa ngayong umagang ito mga kapatid. Dito may lumapit na babae at yung napakamahal na pabango ay binuhos sa kanya. At sinabi ng Panginoong Jesus, maganda ang ginawa
ginawa ng babaeng ito sa kanya. Pero mga alagad, nagalit. Gawa, alam nila na napakamahal ng pabangong iyon. At may pagbibili sa mahal na halaga. At sabi, may ipapamigay pa daw sa mahihirap ang pinagbilhan nito. Yun nga, sinabi na ng Panginoong Hesus, ang mga mahihirap, mga dukha, palaging nung makakasama ako ay hindi, sabi niya. Dito, ano ba yung mahalaga sa atin? Ano ba yung mga pinapahalagahan pa natin sa ating buhay hanggang ngayon? Marami pa, syempre, ano po? Marami pa tayong pinapahalagahan sa buhay. Unang-una na dyan, pinapahalagahan natin. Syempre, una yung ating ikinabubuhay, no? Para may makain tayo, syempre, di ba po? Meron pang gastos, pambayad sa kung ano-ano at makabili ng mga gusto natin. Mahalaga po yan sa atin. Mahalaga ang trabaho sa atin, mahalaga ang negosyo sa atin. Dahil nga sa pang-araw-araw natin, pangangailangan sa buhay, lalo-lalo na ngayon na ikakagulo, nagmamahalan na naman, lalo-lalo na ang mga langisan po, ang gasolina, nagmamahalan. Ibig sabihin, mahal ang mga bilihin, mga gastusin ngayon. Kaya marami na naman tayong pinapahalagahan. Dapat magtipid, tama naman po yun. Magtipid, sabi nga ng iba, dapat ay maghigpit ng sinturon. Ano po, huwag mag-aksaya ng pagkain, tama naman po yan. Ano po, even ang mga tubig, dapat natin tipirin, hindi yung inaaksaya po natin. Kaya kung yung mga bottled water, ano po, na ating iniinom, ubusin po natin yan. Huwag natin yan aaksayan. At lahat ng pagkain, tama naman po yung ating pagtitipid. Ano po, tama naman po yung ating ginagawa. Siyempre, nandiyan pa rin yung dapat yung pinapahalagahan din natin yung ating kalusugan. Hindi basta trabaho ng trabaho. Paano kung dumating yung time na sobrang pagod at dumating pa yung time na magkasakit? So, yung pinaghirapan mo, maaring ito ay pambayad mo lang sa ospital o pambili ng mga gamot. Ano po? So, pahalagahan din yan. Okay naman din po yan. Pero dito sa ating pag-aaral, ano ba at sino ba ang ating pinapahalagahan? Dito tinuro ng ating Panginoong Hesus na yung ginawa ng babae na pagpapahalaga sa kanya. Hindi na inisip ng babae na napakamahal yung pabango yun. Basta yung binuhos niya sa ating Panginoong Hesus. At sinabi ng Panginoon na tama ang ginawa. Ano po? Pero ang iba, nanghinayang. Ano na ba yung mga bagay na nagawa natin para sa Diyos? Ano na ba yung mga bagay na nagawa natin para sa Panginoong Hesus? Doon sa sakripisyo na ginawa niya. Doon sa sobrang hirap na kanyang dinanas. Doon sa pagkakanulo sa kanya, paghihirap ng dinanas niya, bago pa siya ipako sa krus, sobrang hirap din ng dinanas niya hanggang ipako siya sa krus, mga kapatid. Matindi pa rin ang nangyari, ang paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Hesus para sa iyo, sa akin, at sa atin lahat. Ano yung ginawa natin pag naaalala natin ito? Wala lang. O inaalala natin ito, mga bagay na to, lalo ngayon, ano po, inaalala natin, inaalala natin, pagkatapos anong gagawin natin? Habang inaalala natin yung sakripisyo, yung paghihirap ng Panginoong Hesus na ginawa niya, na dinanas niya noon, ano pong ginagawa? Nagiinuman, ano po? Pagkatapos ng inuman, ano mangyayari? Nasa na yung pag-alala doon sa sakripisyo ginawa ng ating Panginoong Hesus? Diba po?
Pinapahalagahan ba po natin yung araw na yun? Yung ginawa ng Panginoong Hesus? O baliwala lang sa atin? Dito tinuturo, ulitin ko lang, yung mga mahalagang bagay na dapat natin gawin. Unang-una na, yung napakahalagang bagay na dapat na tayo ay nagdadasal araw-araw, oras-oras, maya't maya, bilang pagpapasalamat sa kabutihan at pagmamahal ng Diyos sa atin, bilang sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Hesus para sa lahat ng tao. Panalangin, pasasalamat, pagpupuri sa ating Diyos, yan ang huwag natin dapat kinakalimutan at yan ang dapat natin pinapahalagahan sa buhay. Dumaranas man tayo ngayon, dasal mga kapatid ang kailangan. Nagmamahalan man ng mga presyo, dasal ang kailangan. Habang kumikilos ka, habang may ginagawa ka, sasamahan natin ito ng dasal, paniniwala, pagtitiwala at pananampalataya sa ating Diyos. Hindi sinabing magdasal ka, manampalataya ka at wala ka nang gagawin at ang Diyos na ang bahala, mahiga ka na lang. Hindi po yun tinuturo sa atin. Faith without action is dead. So kikilos po tayo habang tayo nananalangin, habang tayo naniniwala sa Diyos, sumasampalataya, kikilos po tayo. Ano po? Kasama na dyan yung pagkilos na lalakad tayo, pupunta tayo para magsimba, makinig ng salita ng Diyos, para magpuri, magpasalamat sa ating Diyos. Tama po? Nandyan din yung paglakad, pag-attend natin sa mga Bible study, para makapakinig na naman ng Word of God. Ano po? Once a week is okay na po eh. Ano po? Yung pag-attend ng Bible study, yung pagsisimba, no, once a week lang po yan. Para sa Diyos, gawin po natin yan. Yan yung mga mahalagang bagay na dapat natin gawin. Ano po? Yan po talaga mga kapatid. Yan po talaga. Yung pampitong araw ilaan natin sa Diyos. Simba, makinig ng Word of God, umatin sa mga Bible studies, mga kapatid. Yan yung mga mahalagang bagay na dapat natin gawin. Ngayon na, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na natin itong gawin mga kapatid. Magbasa ng Bible. Araw-araw mga kapatid, dapat nagbabasa tayo ng Bible. Nagsisharean tayo ng Word of God, no? Yung ating nabasa sa ating pamilya. Gawin po natin ito. Yan po yung mga mahalagang bagay. Mahalagahan po natin ito hanggang sa nabubuhay tayo. Hindi yung mga bagay na material na nasisira, nabubulok, nawawala at nananakaw. Pero yung Word of God na ating napapakinggan, nababasa, hindi yan mananakaw. Kahit kailan at kahit na sinong tao, hindi po yan mananakaw. Yan ang dalhin natin. Yan ang pahalagahan natin mga kapatid. Kagaya ng tinuturo sa atin ngayon. Kagaya ng ginawa ng babaeng ito na sinabi ng Panginoon na dito sa last part na sa verse 13, tandaan ninyo saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, babanggitin ang ginawa niyang ito bilang pag-alala sa akin. Habang patuloy tayong nagsishare ng Word of God, maaalala tayo ng taong iyon. Kung sino man yung ating nasharean ng Word of God mga kapatid. Diba? Sa pagkukwentuhan, sa pag-sharing ng Word of God, naalala ko nung una akong sharean ng Word of God ni ganito, ni ganyan, ano po, maaalala yun. Maaalala ka. Kasi yung nasabi mo na Word of God, matatanim mo sa puso at hindi na mawawala. At magbubunga yung magbubunga yung Word of God na yung maaalala niya, yung maiisip niya yung palagi. Kaya yun ang itanim natin. At yung mga nagsishare sa atin ng Word of God, yung mga salita ng Diyos na ating natatanggap, naririnig, napapag-aralan, pahalagahan po natin. Pahalagahan po natin. Ulitin ko lang yung panalangin, yung pakikinig ng Word of God, yung pagsisimba, pagbabasa at pagsisharing ng Word of God. Yan po yung dapat nating pinapahalaga. Lalo na pinapahalagahan
natin ang salita ng ating Diyos. Dahil sa salita ng ating Diyos, yan ang magdadala sa atin sa kaayusan, sa tama at sa kaligtasan. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Pahalagahan natin ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus habang tayo ay nabubuhay. Habang naaalala natin yan, makakapagpatuloy tayong gumawa ng mabuti, ng tama at nakalulugod sa Diyos. Kasi lagi natin maalala na naghirap ang Panginoong Hesus para sa akin, para mapatawad ako sa aking mga kasalanan, para maging maayos yung aking buhay, para maging maayos yung aking kalusugan, ikinabubuhay. Kaya ginawa ng Diyos na ibigay yung kanyang kaisa-isang anak para sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Pahalagahan po natin yan. Araw-araw natin alalahanin na napakabuti ng Diyos sa atin, na mahal tayo ng Panginoong Hesus at laging nandyan ang banal na Espiritu para tayo turuan, tulungan at gabayan. Yaan ang mga bagay na dapat nating pahalagahan sa ating buhay, mga kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Pahalagahan natin ito. Walang ibang mas mahalaga sa ating buhay, sa mundong ito, kundi ang Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Tandaan po natin. Ano ito pa ang tandaan natin, mga kapatid. Mahal na mahal ka ng ating Diyos. Nandyan ang Panginoong Hesus para makinig ng iyong dasal, at nandyan ang banal na Espiritu para turuan ka, turuan ako, tayong lahat kung ano ang dapat natin ipanalangin. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Naniniwala ako, marami tayong natutunan. Pahalagahan po natin ito. Itong araw na to na nakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos, pahalagahan po natin ito. At ibahagi din natin ito sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, schoolmates, katrabaho, kahit na kanino. I-share natin ang pinarating sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. Mga kapatid, muli tayong mananalangin. Ipagpapasalamat natin ito dahil napakahalaga na ito sa ating mga buhay. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kitang pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba. Ama, muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Dahil muli mo po kaming tinuruan, pinaalalahanan ngayong umagang ito. Dalangin ko, Lord, na hindi kami mag-focus sa mga bagay dito sa mundo na nasisira, nawawala, nabubulok, nananakaw, O Diyos. Kundi ang pahalagahan namin ang iyong kabutihan at pagmamahal sa amin, naming Diyos, ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Hesus para sa amin lahat. At ang banal na Espiritu na naghihintay na kausapin namin siya sa aming mga buhay. Maraming salamat po, aming Ama sa langit. Salamat po sa iyong salita na aming napakinggan. Tayo pray na simula sa oras na to, papahalagahan namin lahat ng iyong sinasabi sa amin, sa pamamagitan ng mga preaching, sharing ng Word of God, pakikinig, pagbabasa at pag-aaral nito, Lord. Papahalagahan na po namin ito, ang iyong salita, sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat po sa lahat, O Diyos. Salamat po. I pray na magpatuloy kami magbasa ng iyong salita, manalangin na manalangin, hindi lang para sa aming sarili, kundi sa aming kapwa, sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat po. Salamat po. Father God, salamat Lord Jesus, salamat Holy Spirit. Lord God, dinadalangin ko lahat ng nakinig ng iyong salita ngayong umagang ito. At sa mga susunod pang makikinig nito, Lord, I pray pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, gabayan mo po sila, proteksyonan mo po silang lahat, Lord. At ipagkaloob po lahat ng kanilang pangangailangan, Lord. Dalangin ko rin na maging maayos, payapa, masaya at masagana ang kanilang pamilya, Lord. Kanilang ikinabibuhay, O God. Hiwin yung kanilang kalusugan, palakasin mo, Lord God.
Ano man yung mga sumasakit sila sa pangalan ng Panginoong Jesus, pagalingin mo po sila, Lord. Ano mang sakit at karamdaman, Lord, pinagaling na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po. Lord, I pray din na maging maayos, masaya, payapa ang bawat bansa sa buong mundo, lalo-lalo na yung bansang pinili, ang Israel. Kuling maging maayos, masaya, masagana, payapa ang kanilang buhay, Lord, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ganun din ang Pilipinas, Lord. Kaya dalangin ko, maging maayos din, maging masaya rin, maging masagana, punong-puno ng pagmamahalan sa isa't isa, Lord. Maging tagumpay ang aming bansa sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ni Lord, buong bansa maging maayos, lahat ng bansa maging masaya, payapa at tagumpay, Lord, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat din po sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po, salamat po, salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Salamat po dahil narinig mo po ang aming panalangin ito. Salamat po dahil ito po ay iyong tinulong na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat po, salamat po, salamat po. Muli, pinupuri kita, pinasasalamatan, sinasamba kita, O Diyos, sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Tagumpay natin ay sunod-sunod dahil sa ating Ama na nasa langit. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.